powers. Okay. Amo yung kapsat niya, kiubing namin. At yatin termino dito lubo nga. Sa urang, kalangay, lipa, ulbulam, kapag ngalingan ka sa ini. Di ba ang 10 centavos, hindi na impiste niya. Ang ada pa yung 10 centavos pa sister, malagay po niya 10 centavos ini. Ang naimpiste niya, kagataas ang 5 na puskol. Dahil kiubing dinamon doon 10 centavos na yan. Kung namin okay, so katak na ito na puspur, kung na ito ay kwarta. Mayat yubing, hindi na ngamin amo. Ngayon ka na tayo kapsat ko na natin yung nadalas tayong maubudan, no lakit diyan tayo na dumakil. Kala kinagpaiso na adong nga ti Kristiyano. Bigyan nyo natin. Adong ti Kristiyano kapsat nga, dimdungan tata, aging nga natata. Aging dingig kiminsay ni Ili Soriano. Agding-dingig ti minsay ni Kibuloy. I'm sorry to tell you, kumakain ka ng lason. Kumakain ka ng lason. Hanga puro na yung asaon niya po niya. Uray pa yung osaranda. Iti saon niya po Diyos, adalaok na. Iso ka na tayo kapsat na anak niya po Diyos. Masapol nga rin, madistinguish natin no sino tayo kina po Diyos. Amen. Okay. Masapol nga, sino ba ako sa Panginoon? Anak ako ng Diyos. Ibig sabihin, may karapatan ako, winawayaan anak ni Apo Diyos, so that I can serve Him better. Amen. Tuloy natin. Kapatid, ikaw naman tagabasa ko. Katigan. 10. Okay. You will celebrate certain days, months, seasons, and years. 11. Okay. I am afraid I have wasted my time working with you. Kala ni Apostol Pablo, insuro kayon. Sayang hindi. Baka mamaya ang subli kay manin. Ibig sabihin kapatid, kahit nga rin kasabi, nung naisura ka na tayo, sa una po Diyos, no way, hantay kang subli niya lubungan. Amen. Hello, hantay kang pangalot ba, pasaray kami kapsat na niya. Okay, listen to this carefully. Dito kami, andun naging traditions, na susulot na naging kagayim kakapsat na niya. Kahit manipod tatakuman, awanin kang subli niya tradition. Nawaya-waya ang tayo giant alpasan. Amen. Yan yung kabiyak. Amen. Kami kapsat na. Ada kami dyan. Okay, I will tell you this story. Meron ako istorya. Ada nagkasar. Kapunta kasar nga ron. Kung na ito tao, Pastor, mabalin ba? Ngalaan medya dara. Kung na magdati pa sa haan nga mabalin. Tahan na nga, pagtulog ka ron, haan nga mabalin. Imay man ninyo may sana tao. Brad, alaan medya dara. Kaya buyak nila, ito yung mulmula mi. Ano ang bunga tinasayaan. Tradisyon ito, tradisyon. Kaya kung natin masya ka, hanggang mabalin. Kapsat, hanggang nga, tulog. Tata, dinawan. Badang na maadaman ni masaling na lalaki. Kana Pastor, Brad, alak man na dyan dara. Kaya sulang di makan mi. Tawan ngipin mi. Oh, just agreeable man niya, mayak nagkarason. Kuna naging kapsat ka kasi. No kastoy nga, palubos ko kanya yung amok, anin na mabali. Tawan makita ti Biblia kapsat ka, makan tidara. No kuna tayo, ada di lintik yan, no. Awang pa lintik, idihaanin nga pa kanya po Diyos tidara. Okay, tuloy natin. Okay. Now, malpas ka sa. Handa rin mabali kapsat ko na kapsat. Nukas pa ipalubos ko kanyayo. Hanap ko nagsubli nga Kristiyano. Tamok na madi. Numarikat madi. Tamok, amo yung kapsat, di malikod yung lalaki. Ultimo, tinakot nila ang kabigan. Sabi, Brad, no amo ka no ipalubos nga kaalaan dyan dana. Dada. Kunan niya, anak niya. Dada. Ano mo ipalubos ka no? Agawid da, sumaada. Dahil ito magkapsat, nauyong mo ito na, di sumaada, sakit, di kaya makakaan. So, ibig sabihin kapatid, awan ka nangyari dyan. Ito punto kapsat kastoy, ito punto kastoy. Nukas pag umayman na dito susuro kastoy, amo tayo nuhaan ng mga saat ng Biblia, wala tayo pag-usapan. Amen. Tuloy natin, verse 12 na tayo. Dito ka, Grace, Jen, please, verse 12. Verse 12.
Verse Verse 12. 12. Yeah. I beg of you, brethren, become as I am, for Mhm. I also have become as you are. You have done you no wrong. Tuloy-tuloy na. But you know that it was because of a bodily illness that I preached the gospel to you the first time. Di lang. And that which was a trial to you in my bodily condition, you did not despise or loathe, but you received me as an angel of God, as Christ Jesus himself. Okay. Iimaya, ikaw na ni Apostol Pablo, nung pumunta ako sa inyo, receive me as an angel of God. Ibig sabihin, nangatot, ipanagtag-ayo kanya. Panangbigbigyo. Bakit ngayon? Bakit nagbago? So, wala namang kasalanan sa Apostol Pablo. Tuloy mo, please. Perspective. Verse 15. 15. Where then is that sense of blessings you had? Mm. For I bear you witness that if possible, you would have plucked out your eyes and given them to me. Okay, ang sakripisyo kayo pa ikaw po kanya. Kasing data, you sacrifice yourself because kanya po Diyos. Tuloy mo, please. So I become your enemy by telling you the truth. Mm. They will seek you, not commendably, but they wish to shut you out so that you will seek them. At pa sumanata, may bagang kay tipuno, guraan na ka. Di ba? Hello, halagay di tiputi ka na siya. Ore takta, may bagang kang sa tipuno nga sa unya po Diyos, guraan na adat, tagit-tagit titao nga gumura. They will hate you. Tuloy mo, please. But it could also be eagerly sought in a commendable manner, Mhm. not only when I am present with you. Okay. My children, with whom I am again in labor until Christ is formed with you. Mm-hmm. But I Christ be formed in you. Tuloy mo. But I could wish to be present with you now and to change my tone, for I am perplexed about you. Okay. So, ni Apostol Pablo kapsat, makita na nga medya kiti, kakapsat ini, ipanawon, ini galasya, kaslang agsuri-surida, iti pamati na iti panagtalak na kinapo Diyos. Para bang kalangan dito mayat, haan na kasta ngamin, haan nga dahil swerte, haan nga kasta ngamin di Kristiyano. Sigurado tayo kinapo Diyos. Amen. Okay. Amoy kapsat. Tapos ilawlawag ni Apostol Pablo, ti 23 ang ingala 31, may papanday jay, sino yung tipuno, anak niya, at tagapagtawid niya po Diyos. Aside natin kapsat niya, hintil ken Hudyo. Okay. Ngam, nagbalente nga may sa gaputi pamati. Walang Hudyo, walang hintil, walang Pilipino, walang Amerikano. Lahat tayo na ada pamati ang kinapo Diyos, anak na kanya po Diyos. Amen. Tuloy natin, 21 please. Tell me, you who want to be under law, Mm. do you not listen to be the law? Mm. For it is written that Abraham had two sons, one by the Dua. blood, Sino yung anak ni Abraham na dua? Ano pangalan nun? Ismail. Sino ang panganay? Si Ismail na panganawa? Isaac. Pero si Ismail, sino ang nanay? Si Hagar, the slave. Tama no? Arabiano si Hagar. Okay, pagkatapos pagkatapos ang nayanak nayanak kini sino na gani Sarah. At ako nawala sa si Sarah ay siya yung totoong asawa ni Abraham. Tuloy natin. Ilawlaw ni Apostol Pablo dyan. but the son by the bondwoman was born according to the flesh, Mm. and the son by the free woman through the promise. To the promise. This is allegorically speaking, for Mm. these women are two covenants. Two covenants. Okay. Two. Duwag at covenants. Okay. Amoy kapsat, I will tell you this. Anya nga iti covenant ni Apo Diyos kini Hagar, kini Ismail. 12 hindi 12 nation, 12 princes. Okay. Dito kini Isaac, 12 tribes lang. Sino tinaklak ko? 12 princes, 12 takdakel ating princes. Nations na dyan, 12 nations, 12 tribes lang Israel. May bansa nga country, yung 12 tribes na dyan. Yung ikwenta namin kapsat handay dakkel. Nulikat, sino ba totoong tagapagmana? Anak niya po Diyos. Amen. Hindi ahan namin nga kwenta niya. Dakkel nga, I'll tell you, 12 princes, just imagine 12 princes na. Gusto nyo teksto, bigyan. Mamaya na. Okay, tuloy natin. Tuloy mo, please. Tuloy mo. One proceeding from Mount Sinai, Mm. bearing children who are to be slaves. Okay. She is Hagar. Now this Hagar is
Hagar is Mount Sinai, Arabia, and corresponds to the present Jerusalem, Okay. for she is in slavery with her children. But the Jerusalem above is free. She is our mother. For it is written, Rejoice, barren woman who does not bear. Break forth and shout, you who are not in labor. For more numerous are the children of the desolate than of the one who has a husband. Okay. So, dahil ilalawan ni Apostol Pablo, dahil nagdumaan. Dahil may isa nga ni Hagar, ang paiso anak ni Abraham, tagapagkawid din, pero hindi sila under the covenant. Awan. So, dahil anak ni Sarah, na iso at tulang kasaminto, no, I will use the word kasaminto kini Abraham, isulat ni Pudno. Oray tatakapsan na, oray tatak. Oray di Pilipinas ada kasya niya. Agklim niya, akong pangalay, anak ka naman sa labas. Hindi ka kwinta. Dahil kapag manang asawa talaga, tuloy natin. And you, brethren, like Okay. Isaac, are children of promise. But as at that time, he who was born according to the flesh persecuted him who was born according to the spirit. Okay. So it is now also. But what does the scripture say? Cast out the bondwoman and her son, for the son of the bondwoman shall not be Shall not be. an heir with the son of Okay. the free Yeah. woman. Haan. So then, brethren, we are not children of a bondwoman, But of free woman. Amen. So, nagbalik ang anak ni Apo Diyos, kapag kini, kaslangay, no lineage ko ma, linya, dagiti lineage di, kapuunan, kapututan, nagapot tayo kini Abraham, nga, nagbalik ang anak ni Apo Diyos, pagkatapos, ang anak ni Abraham, si Isaac, hindi Ismael. Tapos, si Isaac naman, to paruputin kay aming kasakapsat, si Isaac, nag-anak ng dalawa manin. Dalawa. Sino ang anak niya? Dalawa. Si Jacob kini Esau. So, kung nakita tayo, dua nga linya. I will use the word, dua nga linya. Why dua nga linya? Because ungodly line at sa godly line. Nagaput ay kapsat ti godly line. Apa nga kasi? Because we belong to nagpalit yung anak ni Apo Diyos kapag pamati kini Apo Diyos. Kasi na, we are not children because of the bondwoman. Haan nga kasi, we are children because of the free. Kasi na ngayon, kung natin, naway-wayan, I will use the word that. Okay, tutuloy na, chapter 5 na tayo. Verse 1. Pakibasa, dito ulit. Christ, Verse 1. Christ has set us Okay. free. This means we are really free. Now hold on to your freedom. Now, hold on to your freedom. Okay, hold on. Ikanang pitpitang. Tuloy mo. And don't ever become slaves of the law again. Sige lang. Verse 2, I, Paul, promise you that Christ won't do any good. Christ won't do you any good if you get circumcised. Okay. So, ibig sabihin kapatid, dito nga kita, dito nga allegorical. Dahil panagtatalo, ay nakamit yung puno, nakamit yung nakugit. So, kung na ni Apostol Pablo, ore no nakugit kayo pa eh. No, ano ba't araminin na iligtir niya po Diyos, anyang ay kunguna na. Ikot ko dati. Kasla ka dati, imawat niya kini Apo Diyos, noong tumatang nga itong pala niya, kaysa una, anyang kunggunang ngayon ng paling Kristiyano. Nakunaw. Amen. Medyo na umetapasit niya. At doon kami tikastangag-claim na Kristiyani sila. But they are not doing the will of God. Kasano nga ito? Katuwa kaya, bigyan ko example. Ada nakita ka tao. Kung ay kinagpaiso na brother. Born again ako noon. Apay nga noon. Ano ka ngayon? Noon ka born again, kawalang-walang ka, born again ako noon. Ha? Ano nangyari sa'yo? Bakit? Ganun ka na ngayon? Nakalimutan mo ba yung tinanggap mo? O hindi mo naintindihan? Kaya masapol ka sa intindihin natin mabuti. That tayo winawayaan at we are free from sin and we become heirs with God. Righteousness in us because we are free. Amen. Amen. Kaya tuloy natin. Verse 3, Kasi kayo namin kayo kanina. if you do, Kaya lang. if you do, you must obey
Okay, tuloy mo. 4. If you try to please God by obeying the law, you have cut yourself off from Christ and His gift of undeserved grace. Okay, so nutuloy yun, ipapilit niyo na mas maganda ang lintag. Dahil igilit kang kahit example ini. Sino mas mahirap sundan? Ang Ten Commandments o grace? Grace mas mahirap, kapatid. Hanggang Ten Commandments. Bakit? Kasi ganito ang grace. Ang grace nagalit ka lang sa kapatid, sa tao. Criminal ka na. Hindi mo pa nagawa. Di ba sabi ng commandments, thou shalt not kill. Pero sa grace, under the grace, you just hate a man, you're already a criminal. Wala ka pang nagawa. In the law said, thou shalt not commit adultery. But the Bible says, in grace, kinita mo lang, tiningnan mo lang na may masamang pita sa kanya, nakasala ka na. Sino mas mahirap ngayon? Mas mahirap ang grace. Kaya nga binigyan tayo ng grace ng Panginoon dahil hindi kaya natin sa ating sarili. How can we live our life without the grace of God? How can we serve the Lord faithfully without the grace of God? It is only by the grace of God that we are what we are. Kaya kuna ni Apostol Pablo, I am what I am by the grace of God. Amen. Kaputi parago niya ako Diyos, ako ngayon ganito. Kaya nga sinasabi pa yan, para bang I will use the word like this. Inalaw niya ako Diyos na daanan namin nung buhay namin noon para alam namin ang sinasabi namin. Inalaw yan ng Diyos. Para ngayon, no, kung titinan mo yun sa likod mo, ay, ang sama pala. You can differentiate dito. Tuloy natin. Hallelujah. Kung kaya sinabi ni Apostol Pablo, hindi pwedeng mix-mix. Nung talagang pamati-pamatihaan na niya pa nag-identity. Tuloy mo, please. Verse 5. Okay. Verse 5. But the Spirit make us sure that God will accept us because of our faith in Christ. Okay. They accept us because of our faith. Tuloy mo. 6. If you are a follower of Christ Jesus, it makes no difference whether you are circumcised or not. Okay. So wala na. Wala nang diferensya. Hudyo ka, hintil ka, circumcised ka, hindi ka circumcised. Hindi mahalaga yun. Ang mahalaga ngayon ay pamati kinapos. Tuloy mo, please. All that matters is your faith that makes you love others. Tuloy. 7. If you were doing so well and someone makes the turn from the truth, and that person was certainly not sent by the one who chose you. 9. A little yeast can change a whole batch of dough. Okay, diyan mo na sa dahil. So, apay nga tiyang kapunan ni Apostol Pablo, basit lang ang libadura, dadailin ang kami. Hello? Kahit nga sa awan nga ni Apostol Pablo, haan nga mabalin kapsat nga ibagati, sa paminsan. Basit lang. No basit man, dakal man, no basol-basol. Amen. Amen. I will use you. I will listen to this way. Para maintindihan natin ito. Anya na ito eh. Papel. Iya, papel niya. 1/4. Anya na ito eh. Anya niya na dumaan na tata. Size lang niya. Isumat ng iso papel. Tama na. So, no basol. Amen. Kung kasalanan. Malaki man yan. Maliit man yan, parehas yan kasalanan. So, hindi pwede ilok-lok. Kaya si Apostol Pablo ko na hanggang balin nga ilok mo, kilibadura, tapal saan na, dadaanan na kami. Tuloy mo, please. Okay, tuloy. But you belong to the Lord. That makes me certain that you will do what I say, instead of what someone else tells you to do. Okay. Do you belong to the Lord? Amen. May masa. Do we belong to the Lord? Baga tayo man, kukwana ni Apo Diyos. Maniputat na. Diyan surot na. Okay, anak-anak ni Apo Diyos. Maniputat na. Agbalina. Na pudno. Na pasurot. Ni Kristo Jesus. Palakpakan tayo man ni Apo Diyos. Amen. So, wag
sa compromise. Okay. Do not compromise, please. Tuloy mo, verse 11. Verse 11, my friends, if I still preach that people need to be circumcised, why am I in so much trouble? The message about the cross would no longer be a problem. Dati tiningin maganda nga ni Kastikapsat. Ang kaligtasan na pinipris ni Apostol Pablo, murang-mura. Nalipatan na binayaran ng Panginoong Hesus sa cross ang ating kasalanan. Amen. So, parang huwag natin kakalimutan, mayroong nagbayad. At kung, di ba, nabanggit ko last time na Sunday school tayo, niransong na tayo ni Apo Diyos. Ginatang na tayo. Anya tingkatang na. Dapat adara na di cross. Amen. Binili ka niya, bukwa na ka. Sa kanya ka. Kung binili ka niya, kanino ka ngayon? Sa kanya. Tama ba yan? Tuloy natin. So, ito ngayon, verse 13, para maintindihan. 13 to 15, please. Verse 13, my friends, you were chosen to be free. So don't use your freedom as an excuse to do anything you want. Okay. Kung ni Apostol Pablo, na libre kayon. Ngam dati nga librehan yung hanyong osan ko makasla nga gundawayan nyo. Ang freedom na binigay ng Diyos sa atin, hindi natin gagamitin yan gumawa ng kasalanan. Amen. Kaya tayo nawaya-wayaan tayo. Manikot diba so agbalin tayo nga silbi kinato Diyos iki napudno. Hanga kunyari. Talagang tutuhanan. Di ko na minsan kapsat, no inawat mo ni Abisos kan ada pamatin nga maawan ti resulta na dahil pamatin kanyang masapol ka check-upon ka puso. Check-upin mo kapatid mo apoy subot ng anda ni Kristo Jesus ka. Takinak pa iso na itipudno nga maawat kini Abisos maadon berong resulta. Kung walang resulta, questionan, huwag mo questionan ng pastor. Questionin mo sarili mo, saan ba ako nagkapalilon? May kulang ako. Sabi ng Biblia, you set me free from the bondage of sins. What I need only is to believe on you, to believe in you and to follow you. By your grace, I can do it. Amen. Tuloy natin. So, kung na ni Apostol Pablo, katat ko na, alam mo, meron akong isisample ito sa verse 15. Okay, verse 14 and 15. Verse 14, all that the law says can be summed up in the command to love others as much as you love yourself. 15. But if you keep attacking each other like wild animals, you had better watch out or you will destroy yourself. Meron pala dito siya. Ang karata, bear of dogs. Nagkindagat kayo. Mag-ingat ka, hindi kayo maubos. Ibig sabihin kapatid, wala na sayang mga salitang hindi maganda. Amen. Amen kapsat na. Amoy kapsat na. Hindi kami a little joke lang. Di ba noon, adali ko na tayo bear of dogs. Ngayon iba na. Bakit iba na? Dogs bear of men. Bear of men. Tabangan namin kita o aso. Okay, joke lang. Okay, anyway. Tuloy natin. Okay, so verse 16. Do I say, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Ibig sabihin kapatid, agbiat kayo. It is in the Spirit of God. By the grace of the Lord, amoy kapsat na yan. I always say this in the Lord. Listen. Christians must learn to say no. Amen. Amen. Christians must learn to say no. Nung makita ang kabsat na alanganin at hindi ayon sa Biblia, learn to say no. Amen. Ngamin kabsat, ang nga pasado kami di basit ta. Ngamin kasi niya, kunti lang naman. May sangasyat lang. I'll tell you this story. When I was baptized, when I was born again, nawa namin, diretso. Dahil talong ka, sigarilok ini, nawala. Inom, wala na. But I tell you this in the name of the Lord, nakakakumi. Tunggal naman, hindi naman kasi instant yun eh. Dahan-dahan.
when I decided to say, ayaw ko na, the Lord help me. Makaangot ako ng asok, magagalit ako, ayaw ko na. Iba na. Kami kapsat, hindi nagbautismo kasi hindi. Dahil kami kapsat kay Deputy Treasurer de Surigao City, kapsat kay Pastor me. You know what happened like this? When I was baptized like this, sabi niya, Brad, yung chicks mo naghintay sa'yo. Sabi ko sa'yo, sabi mo na sa kanya, ayaw ko na. Tapos na ako dyan, ayaw ko na. Sabi, ayaw na. Dahil pas kibaptism kapsat, imaaw na, imasinig ba rin sana, yan yung may sakabuti tibir. Siyak mo na. Kung kailangan lang na, sulisog ka. Sabi ko na siya, ayaw ko na, tapos na ako dyan. Ayaw ko na, galing ako sa impyerno, babalik ako ulit sa impyerno. Ayaw ko na, doon ako galing. Ayaw ko na maging maihaw doon sa impyerno na yun. Doon ako galing. Kaya sinasabi, learn to say no. When you learn to say no, by the grace of God, God will help you. Believe me. Amen. Tuloy natin. Okay. Will not fulfill the lust of the flesh. Verse 17 plus. Tuloy. 17. Okay. The spirit and your desires are enemies of each other. They are always fighting each other and keeping you from doing what you feel you should. Okay, nagpwesto na. Totoo man yan. Pagising sa umaga. Okay. Sino nag-isip kanina pagising sa umaga? Na, number one, inisip mo, pupunta ako sa church. Pamisan kapsat na no? Pamisan, pagising mo na umaga, maligay-nag. Hindi ako pupunta sa church. Wala, talagang pasdak ng ating Diablo niya ipakidaan. Ay kilabulawin. Kaya sinasabi na, islaban kasi yan, flesh and spirit. Amen. Amen. Kaya tayo kapatid, okay. Tayo ay naman pa rin. Tama ba yan? We're still fresh. But hindi nagkulang ang Diyos. Shh, shh. Listen to this. Hindi nagkulang ang Diyos. Bless pa tayo at paisurata. No one can deny that. Hindi pa naman tayo really pa-glorify ba dito. But I tell you, hindi nagkulang ang Diyos. Hindi, bakit ko sinabi hindi nagkulang ang Diyos? He sent us to be with us, the Holy Spirit. Amen. Amen. Kaya may katulong tayo, makasama tayo, magsabi ng ayaw ko. Number 2, may salita siya na ating pinabasihan. Magpapalakas sa ating pananampalataya. Amen. Ito mga, hindi nagkulang ang Diyos. Merong pattern ang Diyos paano. Amo yung kapatid, I tell you this. Lahat ng question na dumating sa isip mo, ang kasagutan na sa Biblia. Lahat. Kalukuhan man yan, puno man yan, ano man yan, na yung sagot ng Biblia. Amen. Amo yung kapsat, yung magsabi, walang Diyos. Ang sabi ng Biblia, maag. Full ang magsabi, walang Diyos. Kasi walang creation, walang creator. Tama? Amen. Kaya walang excuse ang tao eh. Tuloy natin. Verse, siguro, 18 na 18. Aging nga natin, handaan natin yan. Okay, 18. Verse 18. But if you obey the Spirit, the law of Moses has no control over you. Okay, tuloy mo. 19. People's desire make them give up in immoral ways. Immoral ways. Thoughts and shameful deeds. 20. They worship idols, practice witchcraft, hate each other, and are hard to get along with people. People become jealous, angry, and selfish. Jealous and selfish. Di ba? Jealous and selfish. Selfish. Parang mga Kristiyanong tukak, ang espiritual ng tukak. Amoy yung espiritual ng tukak. Kokwak. 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 Oh, tukak yan, espiritual. Kokwak. Hana nga mo mantin. Kokwak. Espiritu dito ka kada kanya. Tuloy mo. They not only argue and cause trouble, but they are envious. They get drunk, carry on at wild parties, Okay, and tuloy. do other evil things as well. I told you before, and I am telling you again, no one who does these things will share in the blessings of God's kingdom. Those who practice those things na binasa
will not inherit the kingdom of God. Ibig sabihin, kapatid, if you are doing like this, like that, na binasa, kapatid, disqualify ka. O rin ako ng adapamati. Kaya kung adapamati kayo, look at the Bible. At dati ngayon, Biblia, kapatid, isutiro ko, this is the measurement of our faith. Without the Bible, wala tayong pag-aralan. Paano mo malalaman ng salita ng Diyos? Kaya sinasabi niya, all those, pero dito sinasabi, uncleanness. Okay, verse, atlas na ako sa 19, adultery, fornication, uncleanness. Amo yung uncleanness na ito? Ay, ibig sabihin nito? Pakibas man. Verse 19. Uncleanness. Verse 19. Adultery. People's desires make them give in to immoral ways, filthy thoughts, and shameful deeds. Shameful deeds. Amo yung kapsat niya. Uso na ngayon ang tinatawag na LGBT. So, I'm sorry. LGBT ay ano ba yun? LGBT? Q+. May Q+ pa. Okay. Amo yung timining kanyak data, LGBT. Lalaking gago, babaeng tanga. Question ng buhay. Because it's like this, they believe a lie. Kahit na sabihin natin, I tell you, may pamangkin ako, ano siya, tinawagan ako, sabi niya, Uncle, I'm a lesbian. Sabi ko, padadalahan kita na 1,000 at mahuwad ka sa harap ng salamin, tinan mo sa atin mo. Lalaki ka pa. Bibigyan kita na 1,000. Paghubad ka, harapin mo salamin, tinan mo sa atin mo, babae ka ba, lalaki? Tinawag siya ulit, sabi ko, lalaki ka, babae? O babae, Uncle. O, hindi ka lalaki. Huwag mo sabihin sa akin, lesbian ka. I'm sorry, because it's like this, when nobody, madi. Amen. Tuloy natin. Kaya sinasabi niya ng Biblia, dyan ang sinabi, verse 22 and 23 na. 5 minutes na. 22 and 23. But the fruit. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Okay. There are 9 fruits of the Spirit. Tama ba? 9 ba yan? Yes. 9 fruits of the Spirit. Ang katapat niyan doon, dito sa Biblia, 9 fruits ano? There are also 9 gifts of the Spirit. Yun ang pambala. Ang prutas. Kung sinabi, long suffering, wala ka naman lang. Wala. Outbalance, di ba? Kaya sinasabi, kapatid, ito bakit kaya, I tell you this, I was studying the Bible, sabi ko, Lord, bakit ka 9 gifts, 9 fruits? And God told me, yun ang kailangan mo. Bigyan kita ng fruit, bigyan kita ng gift, but if there is no love, wala. Kaya, ako na nagpustong Pablo. Kaya sinabi natin, kapatid, kaya, verse 24 na, and that Christ have crucified the flesh with the affliction of lust. Verse 25. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Okay. If we live in the Spirit, as continue live in the Spirit. I mean, wag macha-cha. Hello? Walang tao na. Wag magcha-cha pag-share sa Spirit. Tuloy natin. And let us not desirous of vainglory, provoking one another and be down. I will have a conclusion na para matapos natin ang Galatia. Kasi chapter 6, basahin niyo yan. Okay. Okay, ulitin ko lang. There are at least 3 bahagi ang book of Galatia. Okay. Number 1, we are justified by faith. God has given us freedom in Christ. Number 3, God illustrates the difference between the law and the grace. Hello? That is the aming na conclusion dito ulit di libro di Galatia. Amen. Now, I hope, beloved, I teach you something today about the book of Galatia. Let's continue to live by faith in the Lord as we live by faith in God. Amen. Amen. And follow His word by the grace of God. Amen. It is by the grace of God that we came to.
Amen. Let us bow. Father, we thank you, Lord, for your word. It is by your grace, O God, that what we are, Lord, today. You have set us free from the bondage of sins. Thank you, Lord, for changing our life. Even, Lord, you say in your word that you have changed us from glory to glory. From the inside and out, Lord. Change us, Lord. Baliw mo, Diyos, di panunod mo iti puso mo. Baliw mo, ugaling mo, Diyos, na may tulos kami panagbiag mo, iti sa ongkin, iti sa ngalan mo, Lord. Kasapulan mo iti paragol mo, kasapulan mo iti Espiritu Santo mo, ganyan isuti mo, isuro ka na kami. Tipod mo, Diyos. Madadayaw kami tantanong as we continue to worship today. In Jesus' name. Amen.